Sa halip na matuwa siya sa tagumpay na tinatamasa ng kaibigan, ay kinaingitan niya ito. Kaya isang araw ay kinumbinsin niya si William na sumama sa kanyang workshop sa isang basement sa Gloucester Street. Dito ay walang awa na dinurog ni Haig ang bungo ni Max Swan gamit ang lead pipe. Gininitan niya ng leeg at isinahod sa tasa ang dugo nito at ininom. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang katawan sa 1 gram na naglalaman ng concentrated sulfuric acid. Magandang araw po at welcome dito sa aming channel kung saan ang inyong lingkod ay masusing nagsaliksik ng mga impormasyon at detalye para sa mga kasong aking ikukwento. Huwag po lamang nating kalimutan ang mag-subscribe at mag-share para ma-update ka sa mga videos na katulad nito. Minsan, likas na sa ating mga tao ang mangarap na tumaas ang estado natin sa buhay, yumaman at kilalanin. Gagawin ang lahat, makamit lang ang minimithi kahit pa sa paanong paraan. Sa kwento na ito ay mapapatunayan na walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran, walang lihim ang hindi namubunyag. Ang Stamford, Lincolnshire ay isa sa pinakamagagandang bayan sa UK na magandang panirahan o di kaya ay pasyalan. Meron itong kakaibang mga disenyo ng arkitektura ng Georgian sa UK. Mula dito, isinilang ang isang tao na naging tanyag sa mga pahayagan noon sa kanyang panahon dahil sa nakakilabot niyang paraan ng pagpaslang. Siya si John George Haig na isang Englishman. Para sa mga nakakakilala sa kanya, si Haig ay may mapang-akit na kakisigan, maayos manamit at kagalang-galang na miyembro ng kanilang komunidad. Hindi mo aakalain na magagawa niyang pumaslang ng mga mayayamang tao na kanyang nakakasalamuha. Ano ang kanyang motibo sa pagpaslang sa mga kaawa-awang biktima na kanyang tinunaw sa mabagsik na drum ng asido? Ipinanganak si John George Haig noong ika-24 ng Hulyo, taong 1909 sa Stamford, Lincolnshire. Siya ay pinalaki sa Outwood, Yorkshire, kung saan ang kanyang ama ay isang manager sa minahan at aktibong fellow Christian ng Plymouth Brethren. Ayon sa kanya, siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang bilang isang mabuting Kristiyano. Ang mga magulang niya na si Alfred at Emily ay napaka-konserbatibo. Ayaw nilang makita ni Haig ang pamumuhay sa labas ng kanilang bahay dahil ang paniniwala nila ang mundo ay masama at mapanlinlang. Kung kaya gumawa ang kanyang ama ng higit sa 10 talampakang bakod upang mapabukod sila sa kanilang mga kanayon at di makita ni John ang pamumuhay sa labas nito. Napakahirap nito para sa kabataan na tulad niya. Ayon sa kanya, malimit daw noon na siya ay nababalisa at binabangungot dahil na rin sa mga kwento at paalala ng kanyang ama na huwag gagawa ng masama dahil palagi nakatunghay ang Panginoon sa kanya kahit saan siya magpunta. Kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng mga katangi-tanging tao. Nagkaroon siya ng magandang edukasyon. Nag-aral sa Wakefield Grammar School at sa loob ng kanilang tahanan ay nagawa niyang matutunan ang tumugtog ng piano dahil din sa mahihilig siya sa musika. May balat na kulay asul sa noo ang kanyang ama. Nang tanungin niya ang tungkol dito, sinabi sa kanya na minarkahan niya siya ng Panginoon dahil sa nagdaan niya ang mga kasalanan at binalaan siya na kung gagawa rin siya ng kasalanan ay maaari din siyang magkaroon ng marka. Ang kanyang ina ay hindi dahil ito umano ay isang anghel. Sinubukan niyang gumawa ng mga maliliit na kalokohan at pang-uumit. Napagtanto niya na hindi naman siya nagkaroon ng marka at posible naman pala na gumawa ng kasalanan na hindi napaparusahan.
kapag walang nakaalam. Ganoon na lamang noon ang taas ng pangarap ng mga magulang niya para sa kanya. Pinuno siya ng maraming aral at mga kwento ng mga ito. Naniniwala ang kanyang mga magulang na si Haig ay isang mabuting bata dahil ipinapakita lamang niya sa mga magulang niya kung ano ang gustong makita nila sa kanya. Sa paaralan ay kilala siya ng kanilang mga kanayon bilang isang mambubuli. Minsan tumutugtog siya ng piano ay biglang hinampas niya ng padabog ang mga pyesa at biglang tatalikod. Namamangha na lang ang mga manunood sa kanya at hindi nila maintindihan kung ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi gaanong sagana ang pamumuhay nila noon pero masigla sila sa kanilang relihiyon. Lumaki siyang palaging itinatago at sa kanyang pag-iisa ang mga alaga nilang hayop ang nakakasama na lamang niya palagi at mas napapamahal pa sa kanya ang mga ito. Sa edad na 17 ay pansamantala siyang nagtrabaho ng ilang taon sa isang motor engineer bilang isang mekaniko. Bagaman at mahilig siya sa kotse, ay ayaw niya ng marumi sa katawan na trabaho. Hindi niya gustong mamuhay ng mahirap at kailangan niya ang puhunan para sa mga iniisip niyang negosyo. Umalis siya sa kanila at noong ika-6 ng Hulyo taong 1934, siya ay ikinasal kay Betty Hammer kahit labag sa kalooban ng kanyang mga magulang. At sa taon din yun, siya ay nakulong dahil sa kasong pamimiki at habang nakakulong siya ay nanganak naman ang kanyang asawa. Ngunit inilagak ito sa bahay ampunan at siya ay hiniwalayan. Ang mga pahayag na ito ay galing mismo sa kanyang paglalahad na hindi mapagkakatiwalaan. Nang matapos ang sentensya, siya ay pinalaya at siya ay nagpatakbo ng dry cleaning na negosyo at naging maayos naman hanggang namatay sa isang car accident ang kanyang kasosyo sa negosyo at unti-unti itong bumagsak. Bagamat nakalaya na siya sa pagkakakulong niya dati, ay nagpatuloy pa rin siya sa pamimiki ng mga pirma ng mga tao para mabayaran ang peking bentahan. Muli ay naaresto siya dito at nahatulan. Nang nakalaya, lumipat si Haig sa London noong taong 1936 at naging tsuper ni William Maxwell na isang mayamang may-ari ng mga amusement arcade sa London. Napanatili din niya ang mga amusement machine ng Maxwell. Pagkatapos noon ay nagpanggap siyang isang solicitor na nagngangalang William Cato Adamson na may mga opisina sa Chancery Lane, London, Guildford, Surrey at Hastings, Sussex. Nagbenta siya ng mga mapanlinlang na stock share na sinasabing mula sa mga ari-arian ng mga namatay na kliyente sa mas mababa sa merkado. Ang kanyang scam ay natuklasan ng isang nakapansin na mali ang spelling niya sa Guildford sa kanyang letterhead. Nahatulan si Haig ng 4 na taong sentensya sa pagkakakulong dahil sa pandaraya. Si Haig ay pinakawalan pagkatapos lamang ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagpatuloy siya bilang isang manloloko at nasentensyahan ng ilang karagdagang termino ng pagkakakulong. Nagsisi siya ng labis, hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil iniwan niya ng buhay ang mga biktima para maakusahan siya. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang huling pananatili sa bilangguan, nagsaliksik siya at naging inspirado siya sa namamamatay tao na Pranses na si George Alexandre Sarret na ibinabad sa sulfuric acid ang katawan ng kanyang mga biktima at pagkatapos ay itinapon. Sinubukan ito ni Haig sa mga dagang bukid at nalaman niya na tumagal lamang ng 30 minuto para matunaw ang katawan nito. Tinansya niya kung gaano kadami ang kakailanganin niyang sulfuric acid para sa kanyang bibiktimahin. Pumasok sa isip niya na maganda itong paraan ng pagpaslang dahil matutunaw ang sinumang ilulubog niya dito at maglalaho na ng tuluyan. Nang hawak siya sa paniniwalang kapag walang makitang bangkay ay malabo siyang mahatulan. Noong taong 1943
Matapos makalaya ay nagtrabaho siya bilang isang salesman sa isang engineering firm at isang araw ay nakasalubong niya si William Maxwan na kanyang dating amo sa isang Kensington pub. Ipinakilala ni Maxwan si Haig sa kanyang mga magulang na sina Donald at Amy Maxwan, kung saan nagtatrabaho ang kanilang anak, nangongolekta ng pera sa renta ng kanilang mga ari-arian sa London. Ika-6 ng Setyembre taong 1944, dito na nagsimula ang paggawa niya ng mga karumal-dumal na pagpaslang. Nasaksihan ni Haig ang marangyang pamumuhay ni William. Marami pa silang pinagsamahan at sa halip na matuwa siya sa tagumpay na tinatamasa ng kaibigan, ay kinainggitan niya ito. Kaya isang araw ay kinumbinsin niya si William na sumama sa kanyang workshop sa isang basement sa Gloucester Street. Dito ay walang awa na dinurog ni Haig ang bungo ni Maxwan gamit ang lead pipe. Gininitan niya ng leeg at isinahod sa tasa ang dugo nito at ininom. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang katawan sa isang drum na naglalaman ng concentrated sulfuric acid. Hinayaan ni Haig na matunaw ang katawan ni Maxwan sa loob ng 2 araw para subukin ang kalkulasyon niya dahil unang beses pa lang niya itong nagawa. Pagkatapos ay itinapon ang mga labi nito na naging putik na sa isang manhole. Ninakaw niya ang mga tseke ni William. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga magulang ni William na nagtago ito sa Scotland upang maiwasang tawagin sa serbisyo militar. Bilang William Maxwan, nakuha niya ang legal na kontrol sa loob ng kanilang mga ari-arian dahil piniki niya ang mga pirma at ibinenta ang lahat na umabot ng higit sa 4,000 pounds sa proseso na noong 1945 ay malaking pera. Nakipagmabutihan siya sa mag-asawang Maxwan at dito na siya nanirahan at siya na rin ang nangungulekta ng mga renta. Higit pa dito, nagawa pa niyang magpunta sa Scotland para makapagpadala lamang ng mga postcards na kunwari ay galing sa kanilang anak para palabasin na talagang nasa Scotland nga si William. Pero hindi ito nagtagal dahil makalipas ang 2 buwan ay nagduda na sila kung bakit wala pa si William gayong matatapos na ang digmaan. Nakaisip naman agad ng paraan sa sitwasyong iyon si Haig para matigil na ang paghahanap ng mag-asawa kay William. At noon nga ang ika-2 ng Hulyo taong 1945, nakumbinsi niya ang mag-asawang Maxwan na sumama sa kanyang workshop dahil sosopresahin raw sila ng kanilang anak na mula sa Scotland. Doon ay pinatayin niya sila sa pamamagitan ng mga suntok sa ulo at itinapon ang mga ito sa loob ng drum na may asido. Pagkatapos ay ninakaw ni Haig ang mga tseke ng pensyon ni William Maxwan at ibinenta ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang sa halagang 8,000 pounds at lumipat sa Onslow Court Hotel sa Kensington. Pinalabas niya sa mga nakakakilala dito na sila ay nagtungo sa Estados Unidos. Taong 1947 ay naubusan siya ng pera dahil siya ay nalulong sa sugal. Para malutas ang problemang pinansyal, ay nakilala niya ang mayamang mag-asawang Archibald at Rose Henderson na nagbebenta ng bahay. Nakipagmabutihan siya sa mga ito at sinabi pa niya na may talento siyang tumugtog ng piano. Nagtiwala naman ang mag-asawa sa kanya kaya nagpanggap siyang interesado sa kanilang ibinebentang bahay. Inanyayahan siya ng mga ito sa kanilang flat upang tumugtog ng piano para sa kanilang housewarming party. Habang nasa flat ay nagkaroon siya ng pagkakataon na nakawin ang revolver mula sa mga koleksyon ni Archibald para magamit niya sa mga krimen na kanya pang gagawin. Umupa siya ng maliit na pagawaan sa 2nd Leopoldo Road sa Crowley, West Sussex, kung saan ay kilala na siyang nanirahan ng matagal sa isang hotel dito. Inilipat niya ang asido at drum mula sa Gloucester Road. Noong ika-12 ng Pebrero ay dinala ni Haig
si Archibald Henderson sa kanyang workshop at sinabing may ipapakita itong imbensyon at dito ay binaril niya sa ulo si Archibald at pagkatapos ay hinikayat niya si Rose na puntahan ang kanyang asawa at sinabi na may sakit ito. Nang dumating ay binaril niya rin ito. Sa pagkakataong ito, matapos itapon ang mga katawan ng mag-asawa sa drum na puno ng asido, ay hindi niya nasinop lahat ng labi. Naiwan ang binti ni Mrs. Henderson na nakaligtaang isama sa asidong putik na kanyang itinapon. Pasimpleng itinulak niya na lamang ito ng kanyang paa papunta sa sulok ng lote. Masyado na kasi siyang nasanay na hindi nahuhuli. Nagpeke siya ng kasulatan na ibinenta na sa kanya ang lahat ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng 8,000 pounds liban sa sasakyan at aso na kanyang iningatan. Hinanap si Rose ng kanyang kapatid at pinalabas naman niya na nagpunta sa Africa at tumakas ang mag-asawang Henderson pagkatapos gumawa ng illegal abortion. Tiwala siya na kaya niyang lusutan ang lahat dahil wala silang makikitang bangkay na magiging ebidensya para iugnay sa kanya. Ang sumunod at huling biktima ni Haig ay si Henrietta Olive Durand Deacon na 69 na taong gulang. Residente ng Onslow Hotel, siya ay mabait at puno ng talento. Isang araw ay nag-uusap sila ni Haig sa isang mesa. Tinawag na ni Haig ang sarili na isang engineer noon. Masaya ito nang malaman niya na nagtatrabaho sa isang engineering firm ang bago niyang nakilala. Nagtanong si Olive tungkol sa problema niya sa artificial na kuko. Sumama si Mrs. Durand Deacon sa paggawaan ni Haig sa Sussex. Sa paniniwalang tutulungan niya itong bumuo ng mga imbensyon na nasa isip niya. Habang nakatalikod siya, ay binaril siya ni Haig mula sa likuran. Ninakaw ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagkatapos, ay itinapon ang kanyang katawan sa drum ng asido. Hinubaran siya ng kanyang mga mahahalagang bagay, kabilang ang isang Persian lamb coat at inilagay siya sa acid bath. Dito nagkaroon siya ng pinakamalaking pagkakamali. Pagkatapos ng 2 araw, iniulat na pala sa otoridad ng kaibigan ni Durand Deacon na si Constance Lane na nawawala ang kanyang kaibigan at alam niya noon na makikipagkita ito kay Haig. Na itinanggi naman ni Haig at sinabing hindi ito sumipot. Kunwari ay nagmamagandang loob pa siya at sobrang nag-aalala. Sinabing sasamahan niya ito sa otoridad. Dito ay pinagdudahan na siya ng mga pulis at siya ay inimbestigahan. Kalaunan, natuklasan ng mga tiktik ang records niya sa pagnanakaw at pandaraya at nahanap ang kanyang paggawaan. Natagpuan nila ang kanyang attaché case na naglalaman ng resibo para sa dry cleaner ng Amerikana ni Olive Durand Deacon at mga papeles tungkol sa mag-asawang Henderson at Max Swan. Ang workshop sa Sussex na nirentahan ni Haig ay walang floor drain, kaya kinailangan niyang ibuhos ang laman ng drum sa tumpok ng mga bato sa likod ng ari-arian. Nagkaroon siya ng pagkakamali dahil dito natuklasan ni Kate Simpson, isang pathologist, ang 13 kilo ng mga taba ng tao, mga bato sa abdo, parte ng isang paa at postiso na nakilala ng dentista na pag-aari ni Olive Durand Deacon. Noong siya ay nililitis na, ay ipinagyabang pa niya sa mga officer na iniinom niya ang dugo ng kanyang mga naging biktima at ipinagtapat niya na pinatay niya ang mga Max Swan, mag-asawang Henderson at Durand Deacon, pati na rin ang 3 pang tao, isang binata na tinatawag na Max, isang babae mula sa Eastbourne at isang babae mula sa Hammersmith. Ngunit hindi napatunayan ang mga kasong ito. Si Haig ay nilitis sa Louis Assizes. Sa kabila ng kanyang pag-amin na wala siyang kasalanan dahil siya ay nababayo lamang, ay naniwala siyang tatanggapin ito ng korte at siya ay palalayain at ikukulong sa Broadmoor na kulungan ng mga baliw na panghabang buhay.
Isinalaysay pa niya ang kanyang mga pangitain noong bata pa siya. Ayon sa kanya, nanaginip siya noon at nakita niya sa kanyang harapan ang isang kagubatan na may mga krusipiho na unti-unting naging mga puno. Noong una, tila may hamog o ulan na tumutulo mula sa mga sanga. Ngunit habang papalapit ay napagtanto niya na ito ay dugo. Ang buong kagubatan at ang mga puno ay madilim at tuwid. Umagos ang dugo. Isang lalaki ang lumabas at sumahod sa bawat puno ng dugo. Nang ang tasa ay puno na, lumapit ito sa kanya at sinabing, "Uminom ka," sabi niya. Pero hindi anya siya makagalaw. Inamin niya na gusto niya rin ang pag-inom ng dugo ng kanyang biktima. Tinanggihan ng hurado ang depensa niyang pagkabaliw at napatunayan na may sakit lang siya, dala ng paranoia at schizophrenia. Ngunit ang pagpaplano na gagawin pa lang na krimen, ang kawalan ng interes at walang pakialam sa nagawa niyang krimen, pagkamasayahin, kusang pag-amin at matitibay na ebidensya ay sapat na para siya ay mahatulan. Malinaw na naniwala si Haig na kung walang bangkay ay hindi siya mahatulan. Ilang minuto lang at ibinaba na ang hatol na siya ay nagkasala. Nahatulan siya ng bitay noong 10 ng Agosto taong 1949 na ilibing ang kanyang labi sa Wandsworth Prison Yard Graveyard. Kaibigan, sana ay nagustuhan mo ang kwentong ito. Paalala lang na sa kahit anong panahon at oras ay pwedeng mangyari ang ganito sa sino man, kaya't laging mag-ingat sa pakikitungo sa mga taong di kilala. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, ay huwag mong kalimutan ang mag-subscribe para ma-inspire naman ako na gumawa ng ganitong videos dito sa aming channel. Malaking tulong po ito para sa akin. Muli ay maraming salamat and have a blessed day.